King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1390. Ang Tree of Time. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay gustong pumasok sa sinaunang kuta. Ito ay isang hindi kilalang lugar, puno ng panganib, ngunit kung ang Ancient Soul Hall ay nagtagumpay na maging mas malakas, ang mas masahol pa ay ang Giant God Race. Bukod dito, hindi man lang sila makaalis sa dimensyong ito, kaya mas mabuting subukan ang kanilang kamay. Alam na alam nilang lahat kung gaano kalakas si Zhao Fang. Kung handa si Zhao Fang na sumama sa kanila, madaragdagan nito ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Swoosh! Ang partido ay nagsimulang lumapit sa kuta, at nang marating nila ang gumuho na pasukan, sumugod sila sa loob. Pagkatapos ng maikling sandali ng space-time discord, naramdaman agad ng party na ang space-time pressure sa kanilang mga katawan ay lumakas pa, at ang kanilang mga katawan ay mabangis na lumubog. Sinalubong sila ng walang hangganang mundo na nababalutan ng kakaibang mga bato. Ang paminsan-minsang damo o palumpong ay nalalanta noon pa man. Napakabaog, ngunit naglalabas ito ng napakalakas na enerhiya ng oras. Medyo madilim ang tingin ni Xin Wuang. Halos hindi pa sila nakapasok sa lugar na ito, at ang pagsupil ay bumaba na. Napakalakas nito, at ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay parang gumagalaw sila sa isang latian, ang bawat paggalaw ay napakahirap. Buzz! Inikat ni Zhao Fang ang kanyang maitim na pilak at malabo na Chaos Origin Divine Power at agad na naramdaman ang pag-relax ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang Chaos Origin Divine Power ay nagsimulang sumipsip ng nakapalibot na enerhiya ng oras, na nagpapataas ng sarili nitong kapangyarihan. Ano ba itong lugar na ito? Ang pagsupil dito ay napakalaki. Pulang-pula ang mukha ni Ancient God Thundermount sa pagpupumiglas, at nang i-circulate niya ang kanyang Giant God Race na bloodline ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ang tugon mula sa Ancient God Chengyun ay nasa unahan lamang. Ginamit ni Xin Wuang ang token ng mensahe bago sinabi. Kasama ng Ancient God Chengyun ang Ancestral Artifact Fragment, at ang Ancient Soul Hall ay hinahabol ang Ancestral Artifact Fragment. Ang partido ay nagsimulang maingat na sumulong. Ang lugar na ito ay may napakalakas na pagsugpo sa space-time, na nagpabawas sa kanilang kakayahang lumaban. Bilang karagdagan, kailangan din nilang magbantay laban sa koponan ng Ancient Soul Hall at ang Ancestral Artifact Fragment. Noong buo pa ito, ang Ancestral Artifact Fragment ay bahagi ng Time Ancestral Artifact, kaya malamang na hindi ito naapektuhan ng pagsugpo sa lugar na ito. Para naman kay Yu Heng, kapag na-activate niya ang kanyang enerhiya ng Ancient Races, makikita niya ang buong mundo ng may paghamak. Napakalaki ng pagsugpo sa space-time intent dito, kaya napakabagal ng pagsulong ng grupo. Kung ibibigay nila ang lahat ng kanilang lakas sa paglaban sa pagsupil, maaari silang kumilos ng mas mabilis, ngunit ito ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Makalipas ang isang araw. Dahan-dahan. Sabi ni Zhao Fang. Sa dimensyong ito, nakararanas sila ng hindi pa naganap na pagsupil, ngunit ang pangitain ng kanyang God Spiritual Eye ay medyo hindi napigilan. Ano ang nangyayari? Agad na huminto ang grupo. Alam na alam nila kung gaano kakilakilabot ang eye bloodline ni Zhao Fang. Ang grupo ng Ancient Soul Hall ay nasa unahan. Tumawag si Zhao Fang. Agad namang napangiti ang iba. Ang Ancient Soul Hall ay pagkatapos pa rin ng Giant God Race, kaya lang ang paglitaw ng Ancestral Artifact Fragment ay naging dahilan upang pansamantalang ilipat nila ang mga layunin. Kung pipiliin ng pangkat ng Giant God Race na lapitan ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa oras na ito, walang alinlangang magkakaroon sila ng pag-atake mula sa Ancient Soul Hall. Tumigil na sila. Dagdag ni Zhao Fang. Bakit ganon? Ang mga miyembro ng Giant God Race ay medyo naguguluhan. Sa lohikal na pagsasalita, si Yu Heng at ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay sapat na malakas upang hindi matakot sa Ancestral Artifact Fragment, ngunit nagpasya silang huminto sa ilang kadahilanan. Atake natin ngayon at sakupin ang Ancestral Artifact Fragment. Agad na sinabi ng Ancient God JLC. Huwag magmadali. Kalmado ang ekspresyon ni Yu Heng habang nakatingin sa malayo. Sa gitna ng isang malawak na mabatong kapatagan ay nakaamba ang isang napakalaking sinaunang puno na pumailanglang sa langit. Kulay abu-puti ang buong katawan nito, at naglabas ito ng pagod na sinaunang enerhiya.
Lumilitaw na ito ang sentro ng dimensyong ito, na nakakaimpluwensya sa lahat ng enerhiya ng oras sa loob. Ang sinaunang punong ito ay walang mga dahon, at ilang bahagi nito ang nabulok at ang mga sanga ay nahulog sa lupa. Masasabi ng isa sa isang sulyap na ito ay nasa bingit ng pagkalante at pagkamatay. Ang ancient god Chengyun ay nakaupong nakakross sa ilalim ng punong ito, ang ancestral artifact fragment na lumulutang sa kanyang tagiliran. Ang tatlong half-step godlords ay naalarma at nataranta. Anong klaseng puno yan? Tanong ni Ancient God Ice Jade. Kahit na ang ancestral artifact fragment at ancient god Chengyun ay nagtutulungan, malayo sila sa isang tugma para sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, pinili ni Yu Heng na huwag umatake, at ang dahilan ay marahil ang kulay abong puting punong iyon. Ang sinaunang punong ito ay tila nalalanta, ngunit ang lahat ng enerhiya ng oras sa mundong ito ay tila umiikot dito, ibig sabihin ay hindi ito ordinaryong puno. Ang ancestral artifact fragment ay nagbabantay sa lugar na ito dahil ito ang Tree of Time, ang core ng dimensyong ito. Bahagyang ngumiti si Yu Heng. Ang Tree of Time. Ang core. Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay mukhang nalilito. Nako, ang Tree of Time na iyon ay malapit ng mamatay. Kung hindi, kapag nakontrol natin ito, makokontrol natin ang buong dimensyon na ito. Napabuntong hininga si Yu Heng. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa dimensyong ito, hindi na magdurusa ang isa sa pagsupil sa lugar na ito at maaaring tumanggap pa ng dagdag na lakas. Kapag dumating ang ganoong oras, ang lahat ng mga mapagkukunan sa lugar na ito ay magiging kanila para sa pagpili. Sa kasamaang palad, ang Tree of Time ay tumatalon sa gilid ng kamatayan. Tumigil muna tayo dito sandali at magpagaling hanggang tayo ay nasa peak condition. Pagkatapos sabihin ito, nawala si Yu Heng, pumasok sa kanyang personal na cultivation na dimensyon. Mukhang may isa pang hindi kilalang variable doon. Ungol ni Yu Heng. Marahil dahil magkasama ang Tree of Time at Ancestral Artifact Fragment at masyadong mataas ang antas, mas nahirapan siyang gawin ang kanyang mga kalkulasyon. Para makaiwas sa anumang sakuna, nagpa siyang huminto sandali. Bilang karagdagan, sa tuwing gagamitin niya ang kapangyarihan ng Ancient Races, makakaranas siya ng napakalaking epekto na kailangan niya ng oras upang ma-neutralize. Sa kabilang dulo, ilibat natin sila at tingnan ang sitwasyon sa hinaharap. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Lumihis ang party sa grupo ng Ancient Soul at pumili ng ibang direksyon para umabant. Hindi pa sila masyadong nakakalayo bago nagulat si Zhao Fang. Buzz. Ipinakita ni Zhao Fang ang kanyang nakikita. Ang Ancient God Chengyun at ang Ancestral Artifact Fragment ay parehong nandoon. Kumislap ang mga mata ni Ancient God Resplendence. Si Xin Huang ay mas nakatutok sa kulay abo-puting puno. Ang sinaunang punong iyon ay dapat na maging ubod ng sukat na ito. Sinabi ni Xin Huang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang core. Nagulat naman ang iba. Masasabi lamang nila na ang punong ito ay lubhang kakaiba, hindi katulad ni Xin Huang, na nagawang matukoy ang aktwal na layunin nito. Sa kasamaang palad, ito ay nasa bingit ng kamatayan. Kung hindi, kung makontrol natin ito, magagamit natin ito para harapin ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Malungkot na sinabi ni Ancient God Resplendence. Sa pinakakaunti, hindi kayang kontrolin ng Ancient Soul Hall ang core. Sabi ni Xin Huang. Ito ay isang magandang balita. Ang Tree of Time ay ang ubod ng dimensyong ito at hindi kapani-pani walang mataas ang antas. Ang mga ordinaryong pamamaraan ay hindi kayang pasiglahin ito. Dahil hindi pa sila lumipat, babalik din kami. Pumasok si Zhao Feng sa space-time robe dimension. Sa kasalukuyang katakot-takot na sitwasyon, kailangan niyang gamitin ang bawat sandali na magagamit upang madagdagan ang kanyang lakas. Whoosh! Whoosh! Ipinikit ang kanyang mga mata, tinawag ni Zhao Feng ang ilang time resources bago ang kanyang sarili. Ang lahat ng mga mapagkukunang ito ay natipon mula sa paligid ng sinaunang kuta at nasa napakataas na antas. Hinati niya ang kanyang isipan, gamit ang isang bahagi para i-absorb ang time essence sa mga resources habang ang isa naman ay ginamit ang kanyang Chaos Origin Divine Power para sumipsip ng time energy. Kasabay nito,
Inalis din ni Zhao Feng ang spatial isolation effect ng space-time robe, na nagpapahintulot sa time energy mula sa outside world na makapasok upang ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay maka-absorb ng mas maraming time energy. Sa loob ng space-time robe, hindi na kinailangan ni Zhao Feng ng 5 araw para maayos na dalhin ang kanyang time intent sa level 7. Sa aking time intent sa level 7, ang aking Chaos Origin Divine Power ay nakakuha ng isa pang makabuluhang pagtaas sa kapangyarihan. Si Zhao Feng ay talagang namangha. Bagamat naabot niya ang peak ng level 6 sa kanyang time intent hindi pa gaanong katagal, ang kanyang time intent ay tumaas ng napakabilis nitong huli na wala siyang oras upang patatagin ang kanyang pundasyon o masanay sa kanyang bagong antas ng kapangyarihan. Logically speak sa lohikal na pagsasalita, hindi dapat naging ganito kadali para sa kanya na pataasin ito sa susunod na level, pero hindi pa niya kailangan ng 5 araw para makalusot. Ang dahilan ay maaaring ang mapanganib na sitwasyon ay lubos na nagpasigla sa potensyal ni Zhao Feng. Higit pa rito, ang pagsugpo sa oras ng dimensyong ito ay mas malakas, ang lakas ay mas dalisay, at ang enerhiyang ito ay direktang hinihigop ng kanyang Chaos Origin Divine Power. Gayunpaman, habang ang kanyang time intent ay umabot na sa level 7, nadagdagan lang nito ng kaunti ang kapangyarihan ng kanyang Chaos Origin Divine Power, at ang ginawa lang nito ay nadagdagan ang kanyang kakayahang labanan ang pagsupil sa lugar na ito. Hindi pa rin ito masyadong kapaki-pakinabang laban sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Para sa kadahilanang ito, hindi tumigil si Zhao Feng at patuloy na pinalakas ang kanyang iba pang intent energies. Sa kasalukuyan, ang kanyang space intent ay nasa level 8 at ang kanyang time intent ay nasa level 7, ngunit marami sa kanyang iba pang intent ay napos sa peak ng level 6. Swish! Swish! Naglabas si Zhao Feng ng ilang mapagkukunan para sa iba pang mga uri ng intent. Bagamat ang karamihan sa mga mapagkukunan ng dimensyong ito ay may kinalaman sa time intent, hindi ito nangangahulugan na walang mga mapagkukunan para sa iba pang mga uri ng intent. Wala pang 10 araw, dinala ni Zhao Feng ang kanyang 5 elements intent at wind lightning intense constituent intents lahat sa level 7. Lalo nitong pinalakas ang kanyang mga reserba. Ang isip ni Zhao Feng ay bumaon sa divine stage sa loob ng kanyang dantian. Whoosh! Whoosh! Ang huling daloy ng enerhiya mula sa 9 na Lotus Jade Life Flower ay umiikot sa namumuong anyo ng ika-9 na divine stage. Agad na tinanggal ni Zhao Feng ang mga seal at hinigop ang enerhiyang ito. Kasabay nito, nagsimulang buuin ni Zhao Feng ang kanyang ika-9 na divine stage. Bumalik sa labas ng mundo, kahit na ang mga miyembro ng Giant God Race ay naglilinang din, ang enerhiya mula kay Zhao Feng na bumubuo sa kanyang divine stage ay napakalaki kaya napansin nilang lahat. Hindi nagtagal bago ang cultivation area ng Xin Wuang ay nagsimula ring magpintig ng malakas na bloodline energy. Sa mapanganib na sandaling ito, ginagawa din ni Xin Wuang ang lahat ng kanyang makakaya upang palakasin ang kanyang lakas. Sa kabilang dulo, sapat na. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Buzz. Ilang ripples ang lumitaw sa hangin, at ang 3 kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay lumitaw. Tapos na akong gumaling sa mga sugat ko. Agad na sinabi ng Ancient God Jalsi. Siya ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala sa 3. Upang mabilis na makabangon mula sa kanyang mga pinsala, ginamit pa niya ang ilan sa mga napakahalagang mapagkukunan na kanyang nakalap. Umalis na tayo. Ang target natin ay ang Ancestral Artifact Fragment at ang Tree of Time. Bahagyang ngumiti si Yu Heng. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay medyo naalarma. Maaaring makita ng sino man na ang Tree of Time na ito ay nasa bingit ng kamatayan. Ang pagpapasigla nito ay napakahirap. Kahit na ang isang God Lord ay malamang na walang pagkakataon. Ngunit itinakda ito ni Yu Heng bilang isa sa kanilang mga target. Whoosh! 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 Ang Ancient Soul Hall Party ay nagsimulang lumapit sa Tree of Time. Habang papalapit sila, biglang dumobble ang time suppression sa katawan nila. Sa ilalim ng Tree of Time, iminulat ng Ancient God Cheng Yun ang kanyang mga mata habang ang Ancestral Artifact Fragment ay nagsimulang maglabas ng mga ripples ng enerhiya ng oras. Itigil ang pagtutol at ibigay ang iyong sarili. Buong pagmamalaking tumayo si Yu Heng at umungol. Napangiti lahat ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall.
Kapag nakuha na nila ang ancestral artifact fragment, matatapos na ang lahat. Ang Ancient God Seal ay madali ring mapapa sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, lahat kayo ay matapang na maglakas loob na manghimasok sa ipinagbabawal na lupain ng aking lahi. Isang pagod at malakas na boses ang nagmula sa Tree of Time. Ang tinig na ito ay patuloy na umaalingaw sa buong mundo, na nagpaparamdam sa isang tao na parabang ang espasyo at oras ay hindi nagkakasundo. Buzz. Isang malakas na bloodline energy na sinamahan ng invisible time energy ay nagsimulang kumalat palabas. Ang dugo sa loob ng katawan ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nanginginig habang ang malakas na time energy na iyon ay nagsimulang umikot at umikot ang kanilang mga katawan. May iba pa ba? Nagdilim ang mata ni Ancient God Ice Jade habang nakatitig sa Tree of Time. Napakalakas. Naging maingat ang Ancient God Jalcy. Ang kalaban na ito ay may napakalakas na enerhiya, at ang bloodline na enerhiya na ito ay mas mataas kaysa sa Ancient Soul Race, tiyak na nasa nangungunang sampung ng mga sinaunang lahi. Napangisi din si Yu Heng. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, lumikha ng isang misteryosong kalasag ng liwanag upang labanan ang enerhiyang ito. Buzz. Lumitaw ang mga ripples sa puno ng Tree of Time, at dahan-daang lumitaw ang isang matanda. Ang kanyang katawan ay lubhang kakaiba, na nabuo mula sa mga batis ng malakristal na puting liwanag. Sa sandaling lumitaw siya, ang lahat ng enerhiya ng oras sa mundo ay nagsimulang gumalaw, na nagbibigay ng matinding pressure sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. King of Gods, Kabanata 1391. True Master. Sa ibabaw ng baog na tanawin. Swish. Sa isang pagsabog ng spacetime ripples, lumitaw si Zhao Feng na nakasuot ng spacetime robe. Pwede na tayong umalis. Tumingin si Zhao Feng sa malayo, baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Sa lugar na ito, siya lamang ang may kakayahang mag-observe sa koponan ng Ancient Soul Hall at ang sitwasyon sa paligid ng Tree of Time. Buzz. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nagpadala siya ng wave ng spacetime energy sa kanyang paligid. Agad na tinapos ng mga miyembro ng Giant God Race ang kanilang cultivations at lumabas. Lahat sila ay tumingin kay Zhao Feng. Ang enerhiya ni Zhao Feng sa sandaling ito ay mas malakas at malalim. Mahigit sa kalahati ng napakalaking pagpigil ng oras ay nilamon habang papalapit ito sa katawan ni Zhao Feng. Nakatayo doon, si Zhao Feng ay mukhang napaka-relax at walang pakialam. Zhao Feng, nakapasok ka sa rank 9. Nagtatakang tanong ng Ancient God Resplendence. Naabot ni Zhao Feng ang rurok ng rank 8 ilang oras na ang nakalipas, at pagkatapos ng panahong ito ng pag-iisa, ang kanyang aura ay mas malakas. Walang duda na siya ay nakapasok sa rank 9. Tama. Tumanggo si Zhao Feng. Nagkatinginan si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, hindi maitago ang gulat sa kanilang mga mukha. Sa ilang buwang pagkasira nila, nagmula si Zhao Feng mula sa rank 8 hanggang sa rank 9, na ginawa siyang taong may pinakamabilis na cultivation speed sa grupo. Ang Ancient God Thundermount, na nakilala si Zhao Feng kanina, ay lalong namangha. Noong una niyang nakilala si Zhao Feng, mukhang kaka-rating lang ni Zhao Feng sa rank 8. Binabati kita, Brother Zhao, sa pagsulong ng panibagong antas ng lakas. Ngumiti si Xin Wuang. Dati ay nagawa ni Zhao Feng na pumatay ng isang rank 9 at ginawa kahit kalahating hakbang na Godlords na walang magawa. Ngayong nakalusot na siya, walang alinlangang tumaas ang kanyang lakas, na isa lamang magandang balita para sa kanilang koponan. Brother Xin, dapat ay naging half-step Godlord ka na. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang malalim na kaliwang mata upang suriin si Xin Wuang at diretsyong sinabi. Medyo nagulat si Xin Wuang. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling makita siya ni Zhao Feng. Hanggat maaabot ng isa ang tuktok ng rank 9, ang pagiging isang half-step na Godlord ay walang problema. Ang tanging isyu ay ang pangangailangang baguhin ang divine power ng isang tao. Nagsimula na silang lumipat at patungo na sa Tree of Time. Hindi tayo mahuhuli. Si Zhao Feng ay dumiretso sa punto. Kung ganoon, bilisan na natin. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang Ancient Soul Hall ng ganoon kadali. Ang Ancient God Resplendence ay tila bahagyang nag-aalala. Swoosh! Agad na nagsimulang tumungo ang partido ni Zhao Feng patungo sa Tree of Time.
Mabilis na nakita ng iba ang sitwasyon sa paligid ng Tree of Time. Aatakehin nila ang ancestral artifact fragment. Naalarma ang ancient god Thundermount. Ngunit sa sandaling ito, isang elder na ang buong katawan ay nagliliwanag ng puting liwanag ay biglang lumabas mula sa puno ng Tree of Time. Isang pagod at marilag na boses ang umalangaw-ngaw. Lahat kayo ay matapang na manggahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng aking lahi. Kasabay nito, kumalat ang isang malakas na bloodline energy na sinamahan ng invisible time suppression. Ano ang nangyayari? Ang ancient god Thundermount ay biglang huminto, ang kanyang ekspresyon ay nabigla. Siya ang may pinakamahinang lakas at cultivation, at nang ang enerhiyang iyon ay Tangean, agad niyang natagpuan ang kanyang sarili na hindi na makayanan. Iyan ang light race. Naningkit ang mga mata ni Xin Wuang. Ang light race. Nagulat naman yung iba. Ang light race, ang ika-7 na ranggo na lahi sa 10,000 ancient races, at ang pinakamabilis na karera sa fan universe. Paano narito ang light race? Natigilan at natarante si Ancient God Resplendence. Ang Tree of Time. Ang dimensyong ito ay parang isang bagay na nilikha ng mga eksperto ng light race. Sabi ni Xin Wuang pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pag-iisip ng lahat. Sa pamamagitan ng Tree of Time, ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay tumitig sa ekspertong light race sa gulat. Kung hindi dahil sa alam nilang miyembro ng Heaven's Legacy Race si Yu Heng, sana ay sumuko na sila sa ekspertong ito ng light race. Hindi ko akalain na may mga buhay na miyembro ng light race sa dimensyong ito. Bahagyang napangiti si Yu Heng habang pinagmamasdan niya ang maaliwalas na puting elder na ito. Ang legacy race ng langit. Tinitigan ng matanda si Yu Heng at dahan-daang nagsimulang maglabas ng nakakatakot na enerhiya ng bloodline. Ang pagpigil sa oras sa paligid ng Tree of Time ay agad na lumakas. Napakalakas nito na kahit na ang tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay parang nakagapos ang kanilang mga katawan. Mabagal na lumipas ang oras na tila isang taon ang isang araw. Agad na naglabas si Yu Heng ng isang Jade Talisman, na naglalabas ng malakas na enerhiya na may bahid ng enerhiya ng isang batas upang protektahan ang kanyang kapaligiran. Dahil nasagasaan mo ako, gagawin kong ganap na patay ang iyong lahi. Malinaw na hindi natakot si Yu Heng sa galit ng eksperto sa light race na ito, isang mahinang ngiti na walang hanggan sa kanyang mukha. Bibigyan ko kayong tatlo ng isang pagkakataon. Kung kaya mong harapin ang taong ito, bibigyan kita ng pagkakataong maging isang God Lord. Lumingon si Yu Heng sa trio ng Ancient Soul Hall at sinabi. Ang kanyang bloodline ng ancient races ay hindi maaaring gamitin ng walang ingat. Wala nang mas makakabuti para sa kanya kaysa sa kung ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay maaaring harapin ang ekspertong ito ng light race ng mag-isa. Ito. Ang tatlong half-step na God Lords ay nagulat at nag-alinlangan. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang taong ito ay malamang na muling nabuhay at mayroon pa ring malubhang pinsala. Sa sandaling ito, magagamit lamang niya ang lakas ng isang kalahating hakbang na God Lord. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Lord Twilight Valley. Ang ancient God Cheng Yun ay hindi napigil ang tumawag sa elder ng light race. Talagang binuhay niya ang ekspertong ito sa light race sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ancestral artifact fragment para gumamit ng lihim na sining ng light race. Ngunit nagawa lamang niyang buhayin ang Twilight Valley, hindi ibalik ang buong lakas ng huli. Lumamlam din ang ekspresyon ng Twilight Valley. Kung siya ay nasa kanyang kalakasan, napuksan na niya ang lahat ng mga langgam na ito sa sandaling siya ay nagpakita. Sige. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay kailangan lamang na makita ang mga ekspresyon sa mga mukha ng Ancient God Cheng Yun at Twilight Valley para malaman na si Yu Heng ay nagsabi ng totoo. Bukod dito, si Yu Heng ay talagang gumawa ng isang napakakaakit-akit na pangako. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step na God Lords ay sumisingil. Kasama nila ang tatlong Soul Beast. Darkwater Jail Dragon. Ang isa sa mga braso ng Ancient God Jailsi ay naging isang itim na likido na mabilis na lumawak sa isang itim na dragon na 10,000 talampakan ang haba. Roar! Ang itim na dragon ay umungal habang ito ay sumanib sa Ancient God Jailsi's Soul Beast at sinisingil sa Twilight Valley.
Ang Ancient Soul Race ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa harap ko. Nanlamig ang mukha ni Twilight Valley, at agad na naglaho ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, lumitaw ang Twilight Valley sa likod ng Ancient God Jalcy. Ang buong katawan ng Twilight Valley ay pumipintig ng kakaibang enerhiya, at sa isang alon ng kanyang kamay, ang mga daloy ng puting liwanag ay nabuo sa isang palad at tumangay pasulong. O hindi. Namula ang mukha ng Ancient God Jalcy sa gulat. Ang light rays ay hindi nakaranas ng pagsupil sa dimensyong ito at maaaring gumamit ng instant movement. Naramdaman ng Ancient God Jalcy ang biglaang pag-atake ng Twilight Valley, ngunit sa ilalim ng pagsupil sa enerhiya ng oras, ang bilis ng kanyang pag-iisip at paggalaw ay napakabagal. Wala lang siyang oras para mag-react. Ice Jade Lotus Platform. Ang Ancient God Ice Jade ay naglabas ng isang payat na kamay, na agad na bumubuo ng isang Ice Jade Lotus Platform sa ilalim ng Ancient God Jalcy. Ang enerhiya ng Twilight Valley ay pangunahing nakatuon sa Ancient God Jalcy, kaya ang epekto ay mas mahina sa iba. Kasabay nito, ang Ancient God Destruction Flow ay nagwagayway ng isang palad, na nagpadala ng isang ilog ng mapangwasak na enerhiya na dumadaloy. Whoosh! Ang Soul Beast ng Ancient God Destruction Flow ay sumanib sa ilog na ito, na lalong nagpapataas ng kapangyarihan nito. At ang Ancient God Destruction Flow ay hindi na kailangan pang mag-aksaya ng enerhiya sa pagkontrol sa pag-atake. Ang kanyang Soul Beast ang gagabay sa pag-atake para sa kanya. Swish! Ang katawan ni Twilight Valley ay kumurap muli. Kasabay nito, ang kanyang pag-atake ay dumaong sa Ancient God Jalcy. Whoosh! Ang palad ng umaagos na liwanag ay tumagos sa Ice Jade Lotus Platform at sa katawan ng Ancient God Jalcy. Plush! Ang Ancient God Jalcy ay lumipad pabalik, nagsusuka ng dugo. Paano ito nangyari? Natigilan si Ancient God Ice Jade. Ang kanyang nagtatanggol na lihim na sining ay lubhang epektibo sa pagtatanggol sa katawan at kaluluwa. Ang light rays ay nagtataglay ng time body. Ang kanilang mga pag-atake sa oras ay epektibo laban sa katawan at kaluluwa, at napakahusay nilang tumagos sa mga depensa. Tawag ni Yu Heng mula sa likuran. Sa di kalayuan, nagulat si Zhao Feng at ang iba pa. Ito ang totoong light rays. Nagulat ang Ancient God Thundermount. Kahit na lahat sila ay nasa parehong antas ng kapangyarihan, ang tatlong Ancient Soul Race Half-Step God Lords ay hindi katugma sa kanilang light race na kalaban. Kailan tayo aatake? Tanong ni Ancient God Resplendence. Huwag magmadali. Sabay na sabi ni na Zhao Feng at Xin Wuang. Ang trio ng Ancient Soul Race ay madaling makitungo, ngunit ang napakahalagang tao ay si Yu Heng. Siya ay miyembro ng mas mataas na antas ng Heaven's Legacy Race, at taglay din niya ang lakas ng Ancient Races. Lahat, sama-samang umatake. Nanlamig ang ekspresyon ng Ancient God Ice Jade habang sumisigaw. Darkwater Jail Dragon. Mapatla at mabagsik ang ekspresyon ng Ancient God Jalcy habang binaling niya ang kanyang kabilang braso sa isa pang Darkwater Jail Dragon. Roar! Dalawang Darkwater Jail Dragon, bawat 10,000 talampakan ang haba, ay nagbigay ng nakakapangilabot na mga dagandong habang sila ay sumulong ng may mapanirang momentum. World Shatter. Ikinaway ng Ancient God Destruction Flow ang magkabilang kamay, na nagpakawala ng dalawang ilog ng mapangwasak na enerhiya. Isang Serpent Dragon na Soul Beast ang lumangoy sa loob ng mga ilog na ito, na kinokontrol ang mga ito upang umikot sila sa Twilight Valley. Malamig na Ice Mountain. Itinaas ng Ancient God Ice Jade ang dalawang kamay at bumuo ng spell. Hiss. Isang itim na piting na nababalutan ng isang kakilakilabot na bagyo ng yelo ang sumulpot sa kalangitan, na naging isang napakalaking bundok ng yelo na nagpakawala ng napakalamig na enerhiya sa buong mundo. Patayin. Ang tatlong half-step na God Lords ay sumigaw bilang isa. Boom! Ang napakaitim na ilog, Darkwater Jail Dragons, at ang napakalaking bundok ng yelo ay sabay-sabay na bumaba sa palibot ng Twilight Valley, tinatakan siya sa pagitan nila. Pinili ng tatlong half-step na God Lords na lagyan ng malakas na space energy ang kanilang mga pag-atake, na ang layunin nila ay gambalain ang nakapalibot na espasyo at pigilan ang Twilight Valley na makatakas gamit ang instant movement. Bagaman ang Ancient Soul Race ay mas mababa ang ranggo kaysa sa Light Race, hindi pa rin ito isang mahinang lahi.
Mamatay. Matagal nang natapos ang panahon ng Light Race. Ang tatlong half-step na Godlords ay marahas na tumitig sa Twilight Valley. Hanggat kaya nila siyang patayin, maaari silang makakuha ng tulong ng Heaven's Legacy Race at maging Godlords. Bilang karagdagan, ang pagpatay sa ikapitong ranggo na Light Race ay magdadala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Ancient Soul Race. Hahaha, nakakatawa. Malamig na tumawa ang Twilight Valley habang ang kanyang buong katawan ay lumundag sa lakas ng oras. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, at ang lahat ng enerhiyang ito ay lumabas sa labas. Time Annihilation. Isang shockwave ng time energy ang sumabog mula sa pagitan ng kanyang mga palad. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang nagpapaliwanag sa mundo. Saan man lumipas ang time shockwave na ito, tumahimik ang lahat at tila nag-freeze sa lugar. Ang mga pag-atake ng tatlong half-step na Godlords ay mabilis na nagsimulang humina at kumalat. Sa di kalayuan, naramdaman din ng grupong Giant God Race ang mga aftershocks mula sa makapangyarihang enerhiyang ito. Ang kapangyarihan ng isang batas. Naramdaman nilang apat ang dugo sa kanilang mga katawan at maging ang kanilang pag-iisip ay nanlamig saglit. Habang nasa ilalim sila ng mga epekto ng pag-atake ng oras na ito, naramdaman nila ang kanilang mga divine body at kaluluwa na humina, at isang bahagi ng divine power sa kanilang mga katawan ay nawala na lang. Sa paligid ng Twilight Valley. Whoosh! 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 Ang mga kaluluwa ng tatlong half-step na Godlords, na tinamaan ng kapangyarihan ng isang batas, ay binigyan ng matinding suntok, at silang lahat ay naglabas ng dugo mula sa kanilang mga bibig, ang kanilang mga mukha ay naging malagim na mapatla. Paano siya naging ganito kalakas? Wala pa rin kaming kalaban-laban na tatlo sa kanya. Ang isipan ng tatlong half-step na Godlords ay nanginginig sa gulat. Ang Light Race ay hindi isang bagay na maaaring masaktan ng mahinang lahi na tulad mo. Tumayo ang Twilight Valley, lahat ng time energy sa lugar na ito ay umiikot sa kanya. Para bang ipinapahayag niya sa lahat na siya ang tunay na Panginoon ng lugar na ito. King of Gods, Kabanata 1392. Nagpa siya ang kinalabasan. Ang Twilight Valley ng Light Race ay lumalaban ng mag-isa laban sa tatlong half-step na Godlords of the Ancient Soul Race, ngunit siya pa rin ang nangunguna. Ang tatlong Ancient Soul Whole half-step Godlords ay may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa Twilight Valley, na lumabas sa laban na ito na mas masahol pa sa pagsusuot. Kayong tatlo ay hindi man lang makayanan ang isang maliit na bagay na tulad nito. Bahagyang umiling si Yu Heng. Ang tatlong half-step na Godlords ay may madilim at madilim na ekspresyon. Hindi rin nila inaasahan na ang pagkakaiba sa bloodline sa pagitan ng Ancient Soul Race at ng Light Race ay magiging napakalawak. Maging silang tatlo na nagtutulungan ay hindi kayang harapin ang isang tao. Walang silbi. Yu Heng ngumuso muli. Nang marinig nila ito, ang tatlong half-step na Godlords ay ngumisi. Ngayong naisip na nila ito, halos balewala ang kanilang mga pagsisikap sa buong ekspedisyong ito. Kahit ngayon, kailangan nila si Yu Heng para harapin ang lahat. Karaniwang wala silang naiambag, na nangangahulugan na kung gusto nila ng anumang uri ng mapagbigay na gantimpala, kailangan nilang ganap na umasa sa kung anong mood si Yu Heng at Godlord Stellar Aspect. Maaari bang pahirapan natin at maglatag ng space ceiling array? Ang Ancient God Ice Jade ay tumawag. Ang Light Race ay likas na hindi kapani-paniwalang mabilis, at hindi sila naapektuhan ng pagsugpo sa dimensyong ito at maaaring gumamit ng instant movement. Katulad ni Zhao Fang, ang Light Race expert na ito ay may kalamangan sa bilis, kaya napakahirap niyang harapin. Walang problema. Pinitik ni Yu Heng ang kanyang palad, at agad na lumitaw ang isang miniature silver array. Sa nangyari, habang ang tatlong half-step na Godlords ay nakikipaglaban sa Twilight Valley, sinimulan na ni Yu Heng na ailatag ang array. Pumunta ka. Inihagis ni Yu Heng ang array. His. Ang pinaliit na pilak na hanay ay nagsimulang lumawak sa hangin, na nakapaloob sa lahat sa loob ng 500,000 li ng Tree of Time. Malapit sa gilid ng array. Nasa loob din tayo ng array. Biglang sabi ni Zhao Fang. Inaasahan sa Heaven's Legacy Race. Ungol ni Xin Wuang. Masyadong malakas ang Twilight Valley. Ang kanyang paglilinang ay malalim, at siya ay isang master ng time intent at space intent.
Ang mga ordinaryong space ceiling array ay hindi magiging epektibo laban sa kanya. Kaya, si Yu Heng ay may 3 kalahating hakbang na God Lords na sugpuin ang Light Race Expert, na nagbigay sa kanya ng oras upang palihim na bumuo ng space ceiling array. Bukod dito, ang hanay ng space ceiling na ito ay nagkataon na nakapaloob din ang grupo ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na, kung nais ni Zhao Fang na gumamit ng instant movement para sa isang sneak attack, ang array ay makakagambala sa kanya at gagawing imposible. Ang Heaven's Legacy Race. Madilim na pinandilatan ng Twilight Valley si Yu Heng. Natural na naiintindihan niya na ang miyembrong ito ng Heaven's Legacy Race ang magiging pinakamahirap na pakitunguhan. Ipinaalam na sa kanya ng Ancestral Artifact Fragment at Ancient God Cheng Yun na kayang kontrolin ni Yu Heng ang kapangyarihan ng Ancient Races. Bilang miyembro ng Light Race, alam na alam niya kung gaano katikat ang numero 1 Ancient Races. Ito ang dahilan kung bakit hindi walang habas na inatake ng Twilight Valley si Yu Heng. Kung hindi, isinantabi na niya ang lahat at inatake si Yu Heng sa simula pa lang. Tulungan mo akong patayin itong 3 half-step na God Lords. Dadagdagan nito ang ating pagkakataong manalo. Nagpadala ng mensahe ang Twilight Valley sa Ancestral Artifact Fragment. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, medyo mababa ang tsansa niyang talunin si Yu Heng at ang kanyang enerhiya ng Ancient Races sa isang komprontasyon. Kung mayroon siyang Ancestral Artifact Fragment, mas malaki ang tsansa niya. Hanggat maaari niyang mabilis na patayin ang trio ng Ancient Soul Hall, mahihirapan si Yu Heng nang walang suporta. Dahil hindi niya mapanatili ang bloodline ng napakatagal, hindi maiiwasan ang pagkawala niya. Sige. Ang Ancestral Artifact Fragment ay patuloy na lumutang sa orihinal nitong posisyon. Sa labas, nakakonsumo ito ng napakalaking lakas para pigilan ang Locust Moth Race at pigilan ang grupo ng Ancient Soul Hall. Ito ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagbawi sa lalong madaling panahon. Ang hanay ng space ceiling ay natapos na nakapaloob sa lugar. Kayong dalawa, atakihin. Susuportahan kita. Nagmensahe ang Ancient God Ice Jade sa 2 pang kalahating hakbang na mga God Lord. Patayin. Ang Ancient God Destruction Flow at ang Ancient God JLC ay tumango at sumugod pasulong. Double Dragon Dark Sea Strike. Pinagsama-sama ng Ancient God JLC ang kanyang mga palad, at ang kanyang mga braso ay naging mga itim na alon na lumawak hanggang sa maging anyo sila ng 2 Dark Water Jail Dragon. Whoosh! Ang Soul Beast ng Ancient God JLC ay sumakay sa 2 itim na dragon, pinalakas ang kanilang kapangyarihan at pinahintulutan ang Ancient God JLC na kontrolin ang mga dragon nang hindi ginagastos ang kanyang pansin. Whirlpool Destruction. Ang Ancient God Destruction Flow ay naglabas din ng isang itim na whirlpool. Sa gitna ng whirlpool, mahinang nakikita ng isa ang isang mabagsik na serpent dragon, umuungal habang ito ay naghahadges at lumiko sa loob. Talagang ignorante. Tawag ni Twilight Valley habang winawagayway ang kanyang mga palad. Swish. 2 daloy ng puting liwanag ang kumuha ng mga anyo ng mga palm energy at bumaril pasulong. Ang Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow ay agad na pinigilan ng time energy, na pumasok sa isang slow motion na mundo. Samantala, ang 2 energy palm na iyon ay bumaril pasulong na parang kidlat. Huwag mo nang isipin iyon. Nanlamig ang mukha ng Ancient God Ice Jade nang lumitaw ang isang dark purple na ice pearl sa kanyang kamay. Hindi mabilang na mga snowflake ang sumasayaw sa loob. Sa sandaling lumitaw ang perlas na ito, naglabas ito ng nakakatakot na lamig na bumabagabag sa mga buto ng isang tao. Ice Deep Barrier. Sinampal ng Ancient God Ice Jade ang dark purple na perlas gamit ang kanyang palad, na nagpakawala ng nakakatakot na malamig na enerhiya sa buong mundo. Sa sandaling ito, lumitaw ang dark gray na suit ng Ice Jade armor sa katawan ng Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow. Buzz. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng Twilight Valley ay hindi agad tumagos sa kanyang mga kalaban, sa halip ay gumawa ng nakakabinging hiyawan. Ang Ice Jade armor ay tumagal ng ilang sandali bago tuluyang makalusot ang mga pag-atake ng enerhiya ng time. Ngunit sa oras na iyon, hamina na ang mga pag-atake ng Twilight Valley habang ang Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow ay nakapag-activate na ng mga defensive techniques, kaya medyo nakalayo sila nang hindi nasaktan. Oh!
Isang pinakamataas na kalidad na divine artifact ng Ice Deep Race, ang Deep Chill Pearl. Napangiti si Yu Heng. Ang Ancient Soul Race ay natural na walang kakayahan na makipaglaban sa kapangyarihan ng Light Race. Gayunpaman, ang Ancient God Ice Jade ay mayroong Deep Chill Pearl, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact mula sa ika-16 na ranggo na Ice Deep Race. Ang artifact na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Ice Deep Race, na may kakayahang hadlangan ang kapangyarihan ng Light Race sa isang tiyak na lawak. Swish! Kumislap ang mga mata ni Twilight Valley, at nag-transform siya sa isang misteryosong sinag ng liwanag upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Patayin. Tumawa ang Ancient God Destruction Flow at Ancient God Jailsi bago muling sumalakay sa Twilight Valley. Ang Ancient God si Ice Jade ang pinakamalakas sa trio dahil mismo sa pinakamataas na kalidad na divine artifact na ito. Freezing Cloud. Habang tinutulungan ang dalawa pa, ginagamit din ng Ancient God Ice Jade ang Deep Chill Pearl para maglunsad ng mga pag-atake. Isang kulay abu-puting fog ang lumabas mula sa Deep Chill Pearl, na sinamahan ng dagat ng mga snowflake. Swish! Ang Soul Beast ng Ancient God Ice Jade ay sumugod sa loob, naglalakbay kasama ang nagyayelong fog upang salakayin ang Twilight Valley. Saan man pumunta ang freezing cloud na ito, ang lahat ay magyayelo. Kahit na ang enerhiya ng oras ay hindi malaya sa mga epekto nito. Swish! Ang Twilight Valley ay isang misteryosong sinag ng liwanag habang siya ay mabilis na gumagalaw sa mundo, umiiwas sa mga pag-atake mula sa tatlong kalahating hakbang na God Lords. Pigilan mo siya. Ang Ancient God Jailsi at Ancient God Destruction Flow inilagay ang kanilang lahat sa kanilang mga pag-atake, umaasa na putulin ang mga linya ng pagtakas ng Twilight Valley. Hanggat ang pag-atake ng Ancient God Ice Jade ay maaaring tumama sa Twilight Valley, may epekto ito sa kanyang bilis. Ito ay magpapahintulot sa kanila na unti-unting makakuha ng mataas na kamay. Swoosh swoosh! Ang Twilight Valley ay nagpatuloy sa pag-iwas, na tila hindi nakagawa ng counterattack laban sa tatlong half-step na God Lords. Hahaha, mamatay ka! Ang Ancient God Jailsi ay malupit na tumawa. Ang dalawang Darkwater Jail Dragons ay agad na naghati para ma-atake nila ang Twilight Valley mula sa dalawang panig. Nasa harap ang Destruction Whirlpool ng Ancient God Destruction Flow habang nagmumula sa likod ay ang Ancient God Ice Jade's Freezing Fog. Tila magtatagumpay na silang masugatan ang Twilight Valley sa unang pagkakataon. Ngunit sa sandaling ito, isang pulso ng enerhiya ng Time Law ang nagmula sa ibang direksyon. Inilabas ni Twilight Valley ang kanyang kaliwang kamay, na naglabas ng enerhiya ng time. Swish! Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw ang ancestral artifact fragment sa kamay ni Twilight Valley. Mamatay! Ngayong hawak na niya ang ancestral artifact fragment, agad na sumabog ang Twilight Valley ng walang hanggan na enerhiya ng oras na nagpangiti sa mundo sa paligid niya. Dati ay nagkukunwari lamang siyang pinilit sa desperadong kagipitan ng tatlong half-step na God Lords. Ito ay magiging sanhi ng dahan-daang pagbaba ng bantay ng tatlong half-step God Lords, at habang siya ay tumakas, nagsimula siyang dahan-daang isara ang distansya sa kanyang mga kalaban. Sa sandaling ito, kasama ang ancestral artifact fragment. Sa kanyang kamay, tiyak na magagawa niyang agad na patayin ang isa o dalawa sa mga half-step God Lords na ito. Hihihi. Isang malamig na tawa ang umalangaw-ngaw. Boom! Ang isang malupit na sinaunang enerhiya na maaaring mangibabaw sa lahat ay sumabog mula sa malayo. Boom! Swish! Ang malupit na bloodline na enerhiya na ito ay tumaas sa kalangitan, na sinamahan ng ginto at pilak na mga daloy ng liwanag, at naging sanhi ng panginginig ng buong mundo. Ang mamamatay ay ikaw. Pagkatapos sabihin ito, nagpakawala si Yu Heng ng isang nangingibabaw na divine light. Kaboom! Binasag ng ginto at pilak na divine light ang lahat ng enerhiya ng oras sa landas nito, at pagkatapos ay sinira nito ang mga pag-atake ng trio ng Ancient Soul Hall. Sa isang iglap, ang pag-atake ni Yu Heng ay umabot na sa Twilight Valley. O hindi. Napangisi ang Twilight Valley sa gulat at agad niyang na-activate ang Ancestral Artifact Fragment. Buzz! Biz! Isang harang ng malakristal na puting liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang Team E-type na defensive shield na na-condensed mula sa isang time law.
Ito ay hindi lamang hindi kapanipaniwalang matigas ngunit nagawa rin nitong pahinain ang mga pag-atake ng kaaway. Boom! Bang! Agad na tumama sa harang ang Divine Light. Ilang sandali pa, nabasag ang malakristal na puting hadlang. Boom! Ang Twilight Valley ay tinamaan ng natitirang pag-atake, at ang kanyang nasugatan na katawan ay nabasag sa isang malalim na hukay sa lupa. Napakalakas! Ang tatlong kalahating hakbang na God Lords ng Ancient Soul Hall ay natigilan. Kahit na ginagamit ang lahat ng kanilang lakas, hindi nila masugatan ang Twilight Valley, ngunit nabasag ni Yu Heng ang kanyang lihim na sining sa pagtatanggol at ginawaran siya ng isang mabagsik na pinsala sa isang galaw. Hahahe, kahit semi-finished product lang ito, hindi pa rin ito isang bagay na kalabanan ng kakaunting miyembro ng Light Race. Ang mga labi ni Yu Heng ay pumulupot pataas. Sa sandaling ito, ang lahat ng enerhiya ng oras sa mundo ay pinipigilan ng malupit na sinaunang enerhiya na iyon. Ang tanging tao na natitira sa mundo ay si Yu Heng, at siya lang ang naghari. Sinadya niya kaming mauna para makahanap siya ng kahinaan sa light race expert na ito at mag-strike kapag tama na ang oras. Napangiti si Ancient God Ice Jade. Ang light race ay ang pinakamabilis na karera ng 10,000 ancient races. Kahit na ang ancient races ay hindi maihahambing. Kahit na i-activate ni Yu Heng ang kanyang enerhiya ng ancient races, hindi siya mananalo sa maikling panahon. Bukod dito, dahil hindi niya mapanatili ang bloodline ng napakatagal, maaaring gamitin ng light race ang pagkakataong iyon para gawing tagumpay ang pagkatalo. Para sa kadahilanang ito, pinona ni Yu Heng ang Ancient Soul Hall Trio habang pinagmamasdan niya ang labanan, lihim na handang mag-atake anumang oras. Bagamat alam nilang ginamit sila ni Yu Heng, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magreklamo. Bukod pa rito, nagtagumpay ang plano ni Yu Heng. Pagkatapos gamitin ang kanyang bloodline ng Ancient Race, nasugatan niya ang miyembro ng Light Race, na nagpa siya sa kahihinatnan ng labanang ito. Lord Twilight Valley. Ang Ancient God Cheng Yun ay sumugod sa takot. Gumastos siya ng napakalaking lakas para buhayin ang Twilight Valley, kaya ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa pagsisikap na makabawi. Ito talaga ang kapangyarihan ng Ancient Races. Dahan-daang lumipad ang Twilight Valley, bahagyang namutla ang kanyang mukha habang nakatitig sa galit kay Yu Heng. Sa gilid ng hanay ng Space Silang, lalapit na sana ang Giant God Race Team sa Tree of Time para tumulong na labanan ang Ancient Soul Hall Team, ngunit napahinto sila ng biglaang pagbabago sa labanan, na parabang sila ay tinamaan ng kidlat. Paano ito nangyari? Napangisi ang mga miyembro ng Giant God Race. Hindi nila inaasahan na gagamitin ni Yu Heng ang pamamaraang ito para biglang atakihin ang eksperto sa Light Race. Sa puntong ito, kahit na tumulong sila sa Light Race, ang mga pagkakataong manalo ay hindi pa rin gaanong mahalaga. Brother Zhao, ano ang dapat nating? Nakahanda lang si Xin Huang na tanungin si Zhao Feng kung ano ang dapat gawin nang bigla niyang napagtanto na medyo abnormal ang kalagayan ni Zhao Feng. Tinatakpan ni Zhao Feng ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at umiikot-ikot, nakakunot ang kanyang noo. Sa loob ng God Eye Dimension, ang Dreamy Silver Ball ay mabilis na umiikot, na naglalabas ng sunod-sunod na layer ng Dreamy Mist. Lumitaw ang mga ripples ng Dreamy Light sa mga mata ni Zhao Feng, pumipintig sa kanyang paligid. Boom! Basag! Tila nadudurog na parang mga bula ang paligid habang tinatamaan ito ng panaginip na liwanag. Ang tanawing ito ay natakot sa mga miyembro ng Giant God Race, at ang mga bloodline sa kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot.